Hello everyone. You're watching iRadio LA. Pastor Toots Sister Oy, of Cross Culture Community of West Covina. Please click and subscribe. and we'll see you there. God bless iRadio and God bless you. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot mo'y mapabawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, ang sure sa saya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sa saya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio mga host ay nakakamangha. Talagang full church, hindi nakakasawa. Mga blessings ay pinabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi,
Russian music. Yan. Oh, galing-galing ng mga yan. International na po. Good morning guys. Ang magandang gabi sa Los Angeles. Pong iRadio araw po ng Tuesday at Wednesday naman dyan sa inyo. Bilis ang panahon. At ulan naman dito. Ulan ba? Makulimlim pa lang. Parang yung bagyo ng Cebu na punta ata rito sa Bellflower. Kaya kanina po nagmamadali ang lahat. Kararating lang po ni Popsi, kaya bear with me at medyo alam na this, pagod tayo pero laban lang, walang problema, no? Importante tayo makakasama-sama hanggang 12 o'clock tonight, afternoon, with our special guest today, Pastor June Rocco. Abangan po natin yung mamaya. Don't go away! Ayan, sa mga nagbo-breakfast at nagkakape. Hello sa inyo, shout out guys sa inyo yung nagsisibak ng matigas na matsakaw na tinapay. Ayan. Imagine mo no, Merkulis. Ilang linggo na lang. 2 weeks pa pala. No? 2 weeks na lang pala makakasurvive na ako. Kaya pala ni Popsi. No? Walang, hindi, wala. Mamaya. Sabi, may sinabi ako, nagalit sa akin. Ay, anong pinagsasabi mo ha? Oh, nako. Hindi, wala yung prank lang. It's a prank. Ikaw naman, no? Medyo, inubo daw si Mamsi kanina, kahapon na, nilalamunan niya. Ayan. Sabi ko, ayan, ano yan, yung kasi cellphone. Ayan. Bawas-bawasan mo yung pagsi-cellphone mo. O kaya, panayang puyat kasi, ha? Bagay, ganoon talaga eh. Pagka nagbabiyahe or talagang kasama yung puyatan talaga dyan eh. Pero tingin ko mukhang pumayat eh. Imbis na tumaba, pumayat siya. Basta importante, nag-enjoy, masaya, yun na importante. Yun. Malayo man malapit, tuloy-tuloy pa rin tayo, Torits. It's a love month, February. At wala man tayong celebration ng Valentine's Day, pero gagawin natin romantic, beautiful, and sexy ang ating iRadio broadcast. Alright, bumati na tayo. We have ang aking anakis. Sino ba yun? Ang dalawa nag-uunahan. Mary Grace Kabiting. Hello, Mary Grace. Nagagaling lang sa doktor at pina-injection na yung kanyang baby. Yan. Elaine, good morning, Elaineski. Kasi nila makikita ko rito. Pasensya na kayo. Alam nyo naman, walang di ako naglilista yun. Nanay nyo lang ang gumagawa niyan. And we have Mel Cruz. Mel, good morning. Enjoy lang habang nagkakape at sinasawsaw yung tinapay sa kape. Steady lang kayo dyan mamaya. Ay, of course, yung mga nandito natin. Charmaine. Charmaine Rabago. Hello, Charmaine. Dito. Rachel Bunete, ang ating masipag na assistant. Aking naanak dyan, Maridet Gamos. Hello. Ayan. And Jake Crystal, of course, andyan din siya. Ayan, mga cool lang tayo ngayon. Ano, kamusta bang panahon nyo dyan? Umuulan pa rin ba? Or makulimlim din sa inyo? Parang dito sa Bellflower, ano? Manilin Agustin. Hello, good Manilin. Welcome to the show. Ako, si Mama na dito. Ay, ang aking Sister Bing. Kamusta dyan sa Dubai? Ems Halum. Ang ating beauty queen, Pastora Marivic Lejano Cruz. Good morning dyan, madam.
With siyempre Pastora Closer Cordero. Magandang morning, Mami Closer. Enjoy lang tayo. And Claire Angela Gonzalez. Good morning, Claire. Ang kamukha ng Mami. Mga music ni Popsi ngayon, mga medyo jazz. Yung mga hilig ni Popsi. Jazz music. Alam niyo na. Now you know. I don't know. Ang hirap ito pag araw-araw kang uuwi ng pagod. Ang hirap, ano? Wala na, sabi ko, wala. Umihina na si Popsi. Mahina resistensya. Hindi katulad ng dati. Pagka tapos ng trabaho, sige pa rin. Ngayon, siguro wala na tayong kulang sa exercise. Kala lang vitamins. Alright, tuloy-tuloy tayo. 15 minutes past 7 o'clock in the evening. Welcome sa iRadio. Live na nagpa-broadcast po dito sa Bellflower, Los Angeles, US of A. Yeah. Ano daw? Hello then. Hello. Papansin niyo tumitingin si Popsi doon kasi may monitor ako dito malaki. Dito naman yung monitor ko yung laptop, tablet. Maliit ang tingin ko. At syempre ating Koreanong pastor. Pastor Sammy! Ayan. Yan ang impersonator nating pastor. Impostor. Sino-sino ginagaya kasi. Sino ba nandito, ha? Medyo Tristan. Ayan, good morning din sa inyo. Tapos lang ni Popsing na breakfast. Hapunan na, no? Lunch and tsaka dinner na. Pinagsama na natin. Kinakain ko na lang prutas na lang sa umaga. Sabi ko, nagdieta na. Dieta pa yung ginagawa ko. Sabi ko, naku. Kaya pala hindi na ako bumibigat ang timbang. Pastora Honey, andyan ba? Pastora Honey Len. Parang Anyway, meron na ba kayo nakasagot ng mga tanong ko kagabi? Ano ba ang tama? Mahal kita dahil kailangan kita? Or kailangan kita dahil mahal kita? Pag in English natin, I love you because I need you. Or I need you because I love you. Ano ang inyong opinion? Comment lang po sa ating comment section. Ang magandang explanation, nakatiyan ko ng chocolate. May natira akong chocolate dito. Okay, na kay Ma'am Shin chocolate, no? Ewan ko na ipadala na sa inyo dyan. Ewan ko tapos na yung kanyang visitation sa mga sipag at saka sa iba pa niya pupuntahan. Yun. Ayan. Ay, yung mga pasalubong ninyo, natanggap naman ninyo? Nako. Ewan ko, wala akong balita. Basta binigay ko kay Ma'am Shi lahat yan. Nung naghiwalay kami sa airport.
Sabi ko, ito na yung pocket money ko. Dali mo na yan. Tsaka yung mga pasalubong. Yung mga hindi importante, hindi masyadong importante, nilagay ko sa maleta ko. At yung yun ang dinala niya, yung mga kinakailangan may uwi. So, I don't know kung natanggap na ninyo yan. Yo! Magpasensya na ninyo na pag-ipunan namin, yan ang nakayanan natin. Bale susunod makauwi si Papsi in person. Ako mismo lalabas tayong lahat from Manila to Baguio, di ba? Yan ang natin, yan ang goal natin. Makarating tayo ng Baguio sama-sama. Tingal lawit na dila. Lawit na dila habang hindi pa nakakaabot. Batangas pa lang, pa lang, Bulacan pa lang, wala na, gumibab na. Sumakay na ng bus, punta ng Baguio. Ano kaya ganun mangyayari? Ay, nakabuhay. Easy lang. Uy, dami na pala ako lalagpasan dito. Ayan. Alright. Isa sa mga favorite ni Popsi. Ito, ang ginawa po natin mga music ito, AI yan. Ibang-iba, no? Artificial intelligence. Mahal kita. Wow! In English, sabi ko nga, I love you because I need you. Or I need you because I love you. Ayan. We have, sino ma? Che, Kabig Ting. Good morning, Che. Bilis ng oras. 4 minuto na lang. Station ID na ta. At tapos maya-maya tatawagin na natin si Pastor Jun Rocco. Huwag kayong aalis ha. Ang umalis. Bahala kayo. Ilan na nga lang tayo rito. Yung iba busy-busyhan daw. Siyempre, dyan din si Maria Stella Hamurabo. Good morning, Maria. Welcome. Kaambo, ano mang almusal natin dyan? Baka pwede magpaluto dyan. Pagluto naman ng dyan, yung sisig, isang order na sisig. At saka samahan mo na rin ng ano bang tawag dito? Pansik bihon. Yun, oh. Sumama pansik bihon. Yan. Kung nandito lang sana si Kaambo, yayaman tayo. Yung mga magagaling magluto dyan. Ano sabi mo? Pastora Ella, nung kailangan kita dahil mahal kita, yung bang gusto mo? Bakit? Paki-explika kung ano yung mga napili ninyo. 2 bagay lang yon. Mahal kita dahil kailangan kita, or kailangan kita dahil mahal kita. Explain. Ang pinakamagandang explanation, merong bonus sa akin, 50 pesos. With chicharon bulaklak. Ami dito. Hello. Ayan. Hindi ko na matanda yung tsura talaga nito. Isang beses na kami nakita niyan, hindi ko na maalala. Isang beses lang ba? Ay nako. Para sa akin, mahal kita dahil kailangan kita. Kailangan dahil walang mag-aalam. Ba't nagkaambo? Ang ganda ng pasok pagdating sa gitna. Talaga, oo. Walang mag-aalaga sa akin. Ang hirap na-stroke.
Ano kaya ang talaga, oh. Nauna yung kailangan bago minahal. Talagang. Pag ako si Iska, Mapriso ka. patay ka. Buti na lang, hindi mo katabi, kundi yari ka. Ay, station ID na pala. Hindi naman, nakakalimutan ko. Daldal ako ng daldal dito. Lumagpas na pala ako. Kaimbag na aldaw. Siyak ni Matthew. Daytoy TI Radio. Nga ang Sir iti. Umili ang Pilipino. Ang yaman na unay. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Lolo ko na naman. Ang oras po natin, meron tayong 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Live po tayo nagbo-broadcast dito sa Bellflower, Los Angeles, California, US of A. Mas tama po at mas malalim pakinggan ang need kita kasi mahal kita. Why mas mahal ito dahil mahal mo ang tao. Naging mahalaga sa iyo. Hindi siya pinagkailangan dahil may kalungkutan ka, kundi dahil pa rin mong salamin ko talaga malabo na. So, yan ang opinion ni Pastor Maribik. Mas tama yung mas malalim na yung mapakinggan o need kita kasi mahal kita. Kailangan kita dahil mahal kita. Opinion niya yan eh. Yan, opinion. Ayan. Kanya-kanya tayo yan eh. Oo. Basta kung ano yung sa palagay mong nararapat o yung nararamdaman mo, yun ang opinion niyo. Tama yun. Walang pagkakamali. Personal mo yun. Alam niyo ba kung bakit ko naitanong yan? Nung ako'y college po, dyan sa University of the Isa Recto, alam niyo naman may kapilya dyan sa UE Recto. Bago ka lumabas ng Recto o kung magagaling ka na ano ba yung kabilang karsada ito, Gastambide, yan. Kasi pagka minsan dyan ako kumakain yung may mga karinderya dyan Nung napadaan ako ng simbahan at narinig ko yung sabi ng pare, ano ba daw ang tama? Mahal kita dahil kailangan kita or kinailangan kita bago minahal kita. Ayan. Ang kanya-kanya, yung mga tao nagbubulungan, kanya-kanya silang opinion, biglang umingay yung mga estudyante. Siyempre mga estudyante, mga nag-church doon. So sumagot yung pare, ang sagot niya. Sa kanya daw palagay, sa kanyang opinion, mahal kita dahil kailangan kita. So sa kanya daw po, nauna yung minahal kita bago kinailangan. So yung love ang nauna kaysa yung needs. On the other hand, yun naman daw na kailangan kita dahil mahal kita. So I need you because I love you. Nauna yung needs, yung pangangailangan, yung motibo daw ng yung intention. Pero kanya-kanyang haka-haka ang mga tao doon.
sa church na yon, ano, during that time. When I was first year college diyan sa UE, way back 1980s pa yun. Huwag mo nyo nang itanong. Anyways, napag-alaman ng maraming mga estudyante na mas pabor sila doon sa naunang sinabi ng pare na mas kailangan minahal kita dahil kinailangan kita. Oh, yun ang ano. But anyway, sa inyo yan, ano, kanya-kanya tayo opinion. Kung ako rin tatanungin, kagaya na banggit ko kagabi sa inyo o last night, siguro doon din ako sa naunang minahal kita kaysa kinailangan kita. Oo nga naman. Dahil kapag kinailangan kita, nauna yung needs ko sa'yo. Ibig sabihin, kailangan ko may tagaluto, tagalaba, ganon. Or financial things, you know. Pero pag sinabi mong minahal kita, ay nauna yung feelings ko sa'yo eh. Bago yung need ko sa'yo. Yung needs nyo nandun yung, siyempre bilang mag-asawa, nandun yung sexual desires, normal yun, ano, sa mag-asawa, yung financial, yung mga needs ng ganon, pag-aalaga. So yun, kaya ang sabi ng pare, mas magandang pakinggan yung mahal kita na una muna bago kita kinailangan. Yun ang magandang explanation doon. So whatever is your answer, guys, correct pa rin yan. Tinanong ko rin kay Ma'am si yan. Hindi ako sinasagot. Ewan ko sa kanya. Kagabi niya, nanonood siya. Nasa Cebu nga siya, no? Sabi niya, ang ganda ng topic. Kaya lang ang daling natapos ni Pastora Honey Len. Mga siguro 10 minutes lang ata, 20 minutes lang ata siya nag-speak, tapos nagpaalam na. Siguro baka busy-busyhan na naman. Alam mo naman siguro, mga pastora dyan pagod at busy. Okay. Minsan pagka nagka-jamming tayo, tatanungin ko sa inyo yung bago matapos ang Valentine's Day. February 22, nakabalik na si Ma'am yan. So, Sunday yan, ano? So, the following week niyan, Tuesday, ewan ko kakayanin niya yan. Palagay ko kakayanin niya kasi baliktad yung kanyang pareho ng tulog ninyo. So gising yan. Malaki pa mata niyan. Tatanungin natin kayong lahat. Valentine's Day yan. Okay, Doc. Oras na ba? 37. Ano sabi ko? Wala pa si Pastor June Rocco. Steady lang kayo dyan. Mahal kita dahil need kita. Diba? Nauna yung mahal kita. Diba yung kanta ng sibak ba ng Boyfriends ata yun? Yung Dulzura Cortez story. Team song na ginamit. Dahil mahal kita. Yun, parang ganun yung concept ng tanong natin na mahal kita dahil kailangan kita. Pero no matter ano ang sagot niyo guys, tama pa rin kayo. Yan. Kaya sa mga nag-asawa o kakakasal pa lang, siguraduhin ninyong ano ang reason ninyo. Bakit nyo kinakasalan ng inyong mahal sa buhay? At yung mga ang tawag dito, matagal nang may asawa o nagsasama. Tanong natin sa inyo, minahal nyo ba bago kinailangan? O kinailangan ninyo dahil mahal ninyo? Parang hirap, ano? Hirap sagutin. Simpleng tanong lang yun, ha? Simpleng tanong.
Yan mo yung mga question natin tong Valentine's Day. So, enjoy lang. Keep watching. Hanggang 9 p.m. tayo, Pacific Standard, which is 12 o'clock dyan naman sa inyo. At andyan na ata si Pastor June. Wala pa. 5 minutes pa pa. 7:45 ano? Ano sabi ko? Wala pa ako. Okay. Minsan ito talk show natin yan. Tatanungin natin yung mga opinion ng mga pare at saka ng mga pastor. At saka ng ating mga viewers live. Pasok lang kayo sa ating link at ibigay ang inyong opinion sa ating katanungan na yan. Ayan. Alright. Pastor June, andyan na ba? 3 araw ko na kinakain. Bumili ako ng bistik. Yung maliit lang ng gano'n, no? Mga yung lalagyan niya. $17 na yun. May gulay. Sa pagtitinginan natin, Tinipid-tipid ko yung 3 araw yun. magwakas itong awit ng Pero minsan nakakaumay, no? pag-awit natin ay wag na wag Kaya ang ginawa ni Papsi, bumili naman ng orange chicken dun sa Chinese store. ko naman na lagi kang pakikinggan. Ay, isang bilao nun eh. Ganun eh. Ganun din, mga almost $20. Ang mahal. Sabi ko, pag ako magre-retiro, dyan na lang sa Pilipinas siguro. Pag-ibig Yung $10 ko, maraming mabibili. na pandalang, Imagine mo, $10, kapalit niya siguro mga 500 pesos dyan sa atin. awit tayo ay Marami ng ulam yan. awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Anong branch mo? Si Pastor Elaine. Alam mo, namimiss ko pag ganito yung niluluto ni Ma'am si sinigang. At tas tatantaran niya ng maraming gabi. Isasayaw ko. Tapos lalagay ng spare ribs tsaka konting sili. Uy, yung gabi naging malapot yung sabaw. Awitin, Yun! Sarap. isasayaw ko. Wala. Sarap buhay niya ngayon. Ganyan talagang buhay ng mga retirado. Pero ako gaganti ako next year. Doon pa lang ako tingnan ko kung makapag-retiro pa. Kasi bala ko, ito ng April, retired na ako eh. Mag-early retirement na. Ang problema, magsama-sama, Pero wala pa rin, hindi pa rin will ni Lord. magsayawan hanggang Eh si Ma'am, plano niya mag-retiro. Pero, hindi pa niya gusto mag-retire pero pinag-retiro ng Panginoon. maganda. Ako naman, sabi ko, magre-retiro na ako, hindi ako pinayagan. Baliwala, lahat ng ito ay May mga ganun, mga gusto niyo hindi mangyayari. Kailangan yung will ni Lord. di mo mapapansin. Ang oras ay Alright, 7:44 ng gabi dito sa Los Angeles. at pagod ay Tawagin na natin pa sa June Rocco. Come in, please. tayo'y magsayawan, sumabay sa takbo ng tugtugan. Tayo'y magsayawan, sumabay sa takbo ng tugtugan. Ba? Sarap ah. Binibigyan ka ng ulam? Bulang lang? Pastor June, magandang morning po. Ayan na, pasok na. Bulang lang, buti pa yung kapitbahay mo nagbibigay, sana all. Oo. Yan, niluluto ni Ma'am si yan eh.
Yun ang minsan pagka gustong-gusto ng mga taga-church yung niluluto niyang bulanglang. Pastor June, magandang morning po. Kamusta kayo dyan? Morning po sa atin. Ayan. Basta po, narinig po ba ako? Medyo putol-putol yung yung audio nyo. Parang anong tawag dito? Parang putol-putol siya, ganun. Medyo may problem na yung ayaw niya mag-call kanina. Yung mikropono ata ninyo, o anong bang ginagamit nyo? Meron kayong microphone or pagtanggalin nyo yung micro, o baka yung ng speaker, anong pangalan to, yung microphone ng telepono nyo, medyo parang basag ang tunog eh. Ayan. Hello? Ayan, mas malinaw. Ayun. Morning po. Oo. Mas malinaw yan. Oo. Okay. Kumusta po kayo? Ayos lang. Andyan si Mamsi sa Manila ngayon. Tama, nasa Manila siya. Hindi ko po alam. Oo. At pala siya. I think may plano atang mamit kayo sila Pastor Adora. sige. Ayan. Mukhang ihahanda ko na yung Okay lang yun. Oh, at ite-text na lang kayo ni pangalan to ni Rachel. Opo. Kung kailan kayo maimimit niyan. Meron pa naman siyang 2 linggo diyan na bakasyon. Wow. Isang Kala ko buwan. nga kayo dalawa po ang magkasama. Hindi na will ni Lord eh. Kung napanood nyo yung video namin noon, paalis na kami noon, nasa airport na kami. Nagpapaalam na kami, boarding na kami, no. Tumawag yung boss ko. Sabi niya, you have to report next week. Huh? Sabi ko, boss, I'm already here in airport. I'm going to Manila. Okay, sabi niya, I'll just give your work to somebody else. Ay, sayang yun, kontrata yun, di ba? Alam mo yung kontrata, minsan lang yan eh. So, nagtinginan kami ni Mamsi, sabi ko, paano ba yan? Ikaw na lang umuwi. So, buti na lang, may nauna pa sa amin at kasunod na kami. So, nung kami na ang tinawag, siya na lang chinek-in ko, tapos yung mga bagaheng iuwi na importante, nagpalitan kami yung hindi masyadong importante, kinuha ko at yung mga kinakailangan yun ang dala niya. Ay, siyempre, yung parte ko na pocket money, binigay ko na rin sa kanya. Kasi 1 buwan din siya diyan eh. Sabi ko, wow. Oo, kaya sabi ko, sige, ikaw nang bahala sa kanila. Sabi ko naman sa kanya. And then, binigyan ko naman instructions na kung ano yung gagawin. Sabi ko, imimit mo yung mga pastors na nakakolab natin dito sa ating programa. Hindi ko po ina-expect na nandito si Mamsi. Oo. Siya, kailan ba siya umalis? 2 weeks na siyang nandiyan dyan. Wow. Bali 1 buwan siyang total na nandiyan dyan. So, hopefully, tapusin niyo yung, kagagaling naman niya ng Cebu kahapon, bumalik na siguro ng Manila ngayon. At, piniprepare naman niya yung mga imimit niya mga kamag-anak niya. So pagkatapos na, and then yung last niyan, yung mga pastors naman ang niya, ang bibisitahin. Ay, by schedule po Ay nako. Kasi inayos niyo yung kanyang yung sa GSIS niya. Ano bang tawag doon? Yung kanyang makukuha niya ata sa GSIS niya. Naayos niya na kaya mapula na naman ang hasang niya. Malusog na naman ang kanyang pakiramdam. Kaya malakas na naman niya. Na-retro ata. Balita ko, ni-retro daw lahat eh. Uy, sabi ko, wow! Ilang taon niya. Paldo na naman. Pagbalik ni Mamsi, iba na naman ang kanyang itsura. I know. Sabi ko, baka magpapabelo ka. Wag mo yan. Tama na. Opo. Ay, nako. Anyway, kayo nang bahala kung pagka nakontak kayo. Opo. Hindi ko nga pala. Pero sige po, mag-ano po ako. Para sana huwag mapasabay na may appointment. Hindi, naman i-arrange naman ko na yung available ninyo. So, Opo.
Hopefully nandiyan si Pastor Ron, magkita-kita rin kayo diyan. Opo, actually, ano na sila ngayon district na yung hawak nila Oo ngayon. nga, balita ko, kaya congratulations kay Pastor Ron. Opo, Diba? at hopefully one day baka po magkasama rin kami doon kasi kaming dalawa po ang nag-ano nun. So, kaso may church akong hawak ngayon, so kailangan ko muna ma-establish at least. Oo. May nag-aaral po kasi ngayon sa PNC, isa naming kabataan. So, Anong district si ngayon si Pastor ano po, Quezon Marinduque. Marinduque? Bantang Oo. Mindoro 'yun, 'di ba? Tama ba? Hindi po, Southern Tagalog din siya. Mm. From Lucena, tanaw mo yung island. Okay, oo. Marinduque. Yan mga Katagalugan 'yun, 'di ba? Sa mga Opo, Tagalog po. Pero sa may mga party po doon na iba yung Tagalog dyan. Medyo malalim na Tagalog. malalim na Tagalog. Parang may punto, ganun. Oo. Opo. Yung mga ngani, baya. Oo. Yeah. Yeah. Si Pastora Adora, saan siya ngayon? Doon pa rin sa dati niya. Doon din po kasi nung minisyon po namin yon, sa biyaya ng Diyos po ay nagkaroon po ng sponsor sa bumili ng lupa. Mm-mm. Hindi isa, kundi dalawa. Actually, sa ano po ng mga Korean missionary, hindi po sila bumibili ng lupa. Kailangan ng kanila ay building lang. Mhm. But sa case ng Lucena, pati lupa sila na yung bumili. Mm-mm. Dalawang lupa. At malaki po yung ating district center doon. Wow. Hindi siya basta church lang. Talagang malaki siya. Nako. Yan ang actually yan ang isa sa mga mission ng iRadio na bumisita doon sa mga churches na Opo. nakakasama natin dito at makita Opo. natin yung Hopefully status po, ng one day. mga miyembro, no? Kasi Opo. katulad niyan last time ang Sipag under Pastora Floser Cordero at yung kasama din ng iRadio na namigay sila ng ng mga sinelas at pinakain yung mga bata na yun ang ating mga mission na gagawin in the future. At we were also trying na communicate sa mga doktor para mga dentista at sa mga nangangailangan ng sa mga gamot para makapagbigay tayo ng medical mission. Yan sa mga Maganda po yan. mga lugar na isolated, yung mga hirap na hirap sa buhay. So isa po naman Actually, pinapray natin yan para makatulong tayo sa ating mga Maganda po kababayan. Bueno. Salamat sa Panginoon. Umpisa na natin itong topic mo. Maganda ito. Parang pang-Valentine's Day ito. Oo. Hindi po, actually, pang New Year to eh. Ay, pag New Year pa. Opo. Oo. Na-send sa akin Kasi- yung ano mo Send rito. ko na po. Oo. Sige, ready ako rito kung kinakailangan ipopost ko lang ito. Opo. Wala po kasi akong PPT copy niyan. Kadalasan po kasi ang nagpe-prepare ng PPT ko ay yung aking assistant sa pastoral staff. Kaya lang, medyo busy din siya kaya hindi ko nagawa. That's okay. Pwede natin gawin yan dito. Sige po. Sige, tara. Okay? Okay, let's start. Magandang umaga po. Good blessed morning po sa ating mga iRadio Natics. At isang pribilehiyo po na muli magkasama-sama tayo, no? Hindi ko na mabiyak. Pang ilang times ko na ba dito? Siguro marami na. Hindi ko na Pero sabi nga ng Panginoon hindi naman natatapos ang kanyang salita, no? Amen. Tuloy-tuloy at habang mayroong mga tao na nagtitiwala sa kanya, Amen. patuloy na lalawig ang kanyang mga salita. Okay? Salamat po sa Panginoon at ito pong nagdaang bagong taon na ang Pilipinas po ay naging maayos, maging ang Pasko po, no? At napakaganda po ng bilang isang Kristiyano na ang isang Pasko ay mapagdiwang natin. No, hindi tayo nagdidiwang ng kahulugan ko ng Pasko, o ito ba regalo, kundi ang tunay na kahulugan ng Pasko po ay tayo. Kaya po naisilang ang ating Panginoon dahil tayo ang tunay na kahulugan ng Pasko. Okay? At ngayong umaga po ay hayaan po ninyo na ibahagi ko po sa inyo. Ito po ay sa aklat po ng Isaiah o Isaias sa Isaiah chapter 43 verse 18 o Kabanata 43 talata 18.
Sabi po dito, ay huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Okay? Ito po ay, ibig sabihin ay kalimutan na daw po yung ating mga nakaraan. Okay? Ngayon pong bagong taon po ngayon, and 2026 na po, maraming pangyayaring magiging kwento na lang po sa ating mga nakaraan. Yung mga in-enjoy natin noong 2025 and mga barriers sa ating mga pananampalataya at maging sa ating buhay, mga problema, struggles. Pero ang lahat pong yan ay magiging kwento na lang ngayong 2026. May mga taong masayang-masaya because of New Year. Hindi natin may kakailayan. But after the celebrations like New Year's party and etc., andun pa rin ang pait, sakit at problemang malala. May mga New Year's resolution na this year, maraming promises o yung mga new plan sa kanilang mga buhay, no? Merong mga hindi nakakain, hindi naiinom, okay? Lalo sa hindi mananampalataya, po, mag-iiwas sa sobrang matamis. Marami pong New Year's resolution na nangyayari tuwing bagong taon. Okay? But after few weeks or months, balik sa dati. So walang nagbago. Ang tanong, bakit? Walang tao na kayang magbago ng kanyang sarili kung wala ang Diyos. Okay? Resolution is not the answer. The answer is relation, not resolution. Yung personal mong relationship with God. Yun ang totoo pong sekreto. Kung nais nating magbago ay kalimutan ang nakaraan, magplano para sa hinaharap, mga naisin nating maging maayos ang lahat kasama ang Diyos. Planning and new goals with God. Yun po ang pinaka-the best. Okay? Hindi po yung ating sariling plano. Planning goals involves seeking God. Hanapin natin ng Panginoon. Ang kanyang Panginoon, kanyang pag-guide sa atin, yung guidance niya. And aligning your aspiration with His will. Okay? Kung tayo magpaplano daw po ay naisin natin na humingi tayo ng patnubay ng Diyos at yung ayon sa kanyang mga kalooban para sa atin. Yun po dapat ang mangyayari, hindi po yung sarili natin. Sabi dito, this includes praying for direction and setting goals that honor God in your life roles. Hindi po para maparangalan ng ating sarili, kundi para po maparangalan ang Diyos. Okay? It's important to be flexible with plans and prioritize spiritual growth, aiming to glorify God. Mahalaga ang pagiging flexible sa mga plano at ibigay prioridad sa spiritual na paglago na may layuning luwalhatiin ang Diyos. Amin po tayo doon. So, ang ating pong title this morning is Forget the Past and Plans Your Goals. Kalimutan nakaraan at magplano sa naisin. Okay, tayo pa yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong umaga na muli ay makakasama ka namin at makakaniig ka namin ngayong umaga. Panginoon, dalangin ko po ngayong umaga sa atin po mga tagapakinig, tagapanood, hindi man kami magkakasama sa isang lugar, subalit Panginoon, malaki ka. Mahaba ang iyong kamay para abutin ang buhay ng bawat isa. Lord, buksan mo po ang aming pandinig, maging ang aming mga puso o banal na espiritu upang mas maintindihan namin ang mga bagay nito. Ikaw po ang siyang magsalita ngayong umaga. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, na ako'y nagpapakababa, pakalinisin mo aking puso upang ma-deliver ko po, Panginoon, ng maayos ang iyong mga salita. Maraming salamat po. Maging ito'y maging kagalingan at maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay? Now, paano ba natin magagawa itong forget the past and plan new goals? Okay? Now, hindi ito mapangyayari kung puro plano lang tayo. Ano ba tayo doon? Hindi pwede mangyari na plano ka lang ng plano pero wala ka namang ginagawa. So, to finish our goals, ang sabi dito, point number one, we need to go. Okay? Kailangan nating kumilos. Okay?
Ang taong 2026 ay panibagong takbuhin ng ating pananampalataya kasama ng paggawa. Mga planong dapat gawin ng may kaisipan at pagtsatsaga o kasipagan na may pagtsatsaga. Hindi po ito masipag ka lang pero wala kang tiyaga. So kailangan masipag ka na, matyaga ka pa. Okay? Ang sabi po sa Philippians, o mga taga-Pilipos chapter 3 verse 13 to 14, ang sabi po dito, mga kapatid, hindi ko inaaring inabot. Datapwat iisang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo na siya po ay hindi niya po inaaring inaabot na niya, no? Sa halip ay nililimot na lamang niya ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang bagay na hinaharap. Mga kapatid, sa ating buhay, kung ating pong lilingunin yung ating nakaraan, wala pong mangyayari sa atin. Pwede naman itong lingunin, pero huwag ka magstay. Okay? Gamitin mo ito as a challenge sa panibago mong takbuhin. Okay? Sabi dito sa verse 13, ang sarap basahin ng paulit-ulit na sinasabi, hindi pa inaaring inaabot. Una, sabi dito, kung tutuusin si Apostol Pablo po ay talagang hindi mo rin matatawaran ang kanyang sacrifice sa kanyang pagsunod sa Panginoong Hesus. Okay? In letter A, una, sa ating pagkilos, need ng kababaan ng loob. Okay? Ang sabi doon, hindi ko pa inaaring inabot, pero katakot-takot na nagawa niya para sa Panginoon. Pero andun yung kapakumbabaan, ito'y kababaan at hindi kayabangan. Okay? At na bilang isang mananampalataya, isa ito sa dapat lagi natin tatandaan na lahat ng ating plano at gagawin, kailangan natin na kapakumbabaan. Okay? Hindi po tayo kailangan magmataas sapagkat ang katotohanan, wala po tayong kakayanan. Si Lord lang po ang may kakayanan. So kailangan po ng pagpakumbaba. And letter B, yung paglimot. Sabi doon, nilimot ang mga bagay. Now, kung gusto mong umabante o maging malaya ang sarili mo, matuto kang kalimutan ang nakaraan kasama ang Diyos, pray and confess your sin. Okay? Kalimutan na natin. Panginoon, ang sinabi niya sa akin, at kailanman ay hindi ko na iisipin pa ang inyong mga kasalanan kapag tayo pinatawad niya. Okay? Letter C, nagpapatuloy, hindi natitisod at hindi kinatitisuran. Okay? May mga tao kasi na, lalo pag may mga bully minsan, no? O di kayo mapagpunta sa ating mga kapatiran, no? Ito yung mga tao na pag mahinahin na pa na, matitisod ka. Okay? Pero sa pamantayan po ng Biblia, pareho pong kasalanan ito. Kung ikaw sabi ng Biblia, ikaw ay katitisuran, o ikaw ay tao, mas mabuti pa sa iyong bitinan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat. Okay? At yung isa naman, ay hindi ka rin pwede matitisurin. Okay? Sapagkat kung titingnan natin, yung pong bunga ng banal na espiritu, na andun po lahat yung pag-uugali na dapat mahinahon tayo, meron tayong pang-unawa, mapahinuhod sa ating kapwa. Amin ba tayo doon? Sabi doon, nagpapatuloy, hindi natitisod o kinatitisuran, tinutungo ang mga bagay na hinaharap, ang tinitingnan natin dapat, ang Diyos at hindi ang tao. Amin ba tayo doon? May mga mananampalataya kasi kapag dumadanas ng medyo narinig, kahit di naman sinasadya ni pastor, kasi pag nag-preach si pastor, akala mo lahat kayo pinatatamaan, no? Pero hindi naman niya alam kung ano mga problema natin. No? Ito ay hiwaga na salita ng Diyos. So pag nakarinig na hindi nasisimba. Okay? At pag medyo napagsabihan ng medyo leader sa church, hindi na babalik. So, sayang, no? Kasi ang tinitingnan natin ay ang tao. Pero kung ang titingnan natin ang Diyos, lahat tayo pantay-pantay at masaya na naglilingkod sa Diyos. Amin ba tayo doon? So, in verse 14, sa mga nangyayari ngayon, nalalapit na ang wakas. At bukod dito, minsan nagiging kampante tayo. Sa kabila ng napakarami pang di nakakarinig na salita ng Diyos. Minsan may mga tao nagiging kampante nila, nagiging complacent sila, no, sa buhay nila,
na akala nila pagka sila tumanggap na sa Panginoon, okay, banjing-banjing na lang tayo. Pero katotohanan, hindi po diyan natatapos ang ating pagtanggap sa Lord, kundi kailangan tayo ay gumagawa. Sabi dito, magmadali, huwag sayangin ang oras. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala. Okay? Nagtutumulin po mga kapatid, hindi po papapatay-patay. Okay? Kaya marami po nakalagay sa Biblia na pangit ang taong tamad. Kaya ang isa pa doon, masakit mong pakinggan, huwag pakainin ang tamad. No? So, wala pong Kristiyanong tamad. Lahat po dapat tayo ay masipag pagdating po sa gawain ng Panginoon. Okay? Nagtutumulin at hindi nagbabagal. Kaya nga minsan, kapag meron akong pinangangaralan na isang gusto mag-outreach, sinasabi ko, kailangan ninyo ay una ay tingnan ang sitwasyon at samantalahin ang pagkakataon. Kasi sayang, no? Kung kailangan magtumulin tayo para sagipin pa po yung mga taong nangangailangan sa salita, gawin po natin. Amin ba tayo doon? Ano sabi doon? Nagtutumulin ako sa hangganan. Okay? Yung hangganan, sa dulo nun, may nakalagay po na hangganan sa gantimpala. Okay? Ito yung maganda. Pag may goal ka, may kakamtin kang reward o gantimpala. Amin ba tayo doon? Ang bait ni Lord. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Hindi natin naman malayan na every time na tayo naglilingkod ng totoo sa kanyang harapan. Pero nasusurpresa tayo lagi. Lagi siyang nandyan dahil meron siyang ibinibigay sa atin. Amin ba tayo doon? Talaga napakasarap po na sinusurpresa lagi tayo ni Lord. Okay? Sabi dito, kasiguruhan na may tatanggapin ka. Doon sa verse 14. Why? Sabi dito, nang dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Okay? Tatanggap ka sapagkat tinawag ka ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Okay? So tayong lahat nananampalataya at umuupo every Sunday o mga gawain sa church sa harapan ng pulpito at tayo naniniwala sa Panginoon, sa lahat ng naniniwala, tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. At dahil tinawag ka, may pribileyo kang tumanggap ng gantimpala sa Diyos. Okay? And every year, ang isa sa pinakamagandang nangyayari sa atin, bukod sa pagtanggap natin sa Panginoon, walang iba kundi ang ating kaarawan o birthday. Abi ba tayo doon? No? Kaya dapat sinicelebrate natin yung ating kaarawan, mga kapatid, no? Huwag yung pagkaroon, pag wala lang, kulang lang yung handa, nakasimangot ka. O di kayo, okay, 100 pesos na lang yung pera mo sa bulsa, no? Nakasimangot ka na. Ang tingin mo parang naamping ka na, no? Pero ang katotohanan, yung edad natin ngayon, hindi tayo aabot itong edad. So yung pagpapakalan niya ay sapat sa bawat isa atin. Okay? Pero sabi dito, pahalagaan po natin yung ating mga birthday. Sabi ng iba, no. Ang edad daw ay it's only a number. Okay? Yung iba naman, tuwing birthday, inuubos ang oras sa mga bagay na di kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Okay? Nag-iipon, sa loob ng isang taon, talagang nagtitipid, no? And one day, bibili ng ilang case ba ang kaya, no? Sorry, no? Sorry to say sa ating mga tumitikim-tikim pa dyan, no? Yung ubos ilang kahon at talagang bonggang-bongga, no? Talagang magdamagan. Sabi nga ng mga millennial, walwalan hanggang umaga, no? Inuubos yung kanyang inipon. Okay? Pero ang katotohanan ay hindi doon na tatapos ang kanilang problema. After noon, yung iba, naubos na, may utang pa. Nangungutang pa sa birthday nila, no? Pero mas maganda kung tayo nagpapasalamat sa Diyos sa bagong taon na dumating sa ating buhay. Na buhay tayo, wala tayong karamdaman, yung pamilya natin masaya, nakikita natin ng mga walang sakit. Okay? Dapat tayo ay nagpapasaya. Sabi po sa mga awit o Psalms, chapter 90 verse 12, kaya ituro mo sa amin ang pagbibilang ng aming mga kaarawan
upang kami mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Okay? Sipin mo na lang, magkakaroon ka ng karunungan kapag ikaw ay nagpapahalaga sa iyong kaarawan. Ibig sabihin, habang nagmamatured ka, nagmamatured yung lahat sa iyo. Napag-uunawa mo yung pong mga biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Ano ang kinalaman nito sa ating pagkilos? Okay? Kawalang kaalaman, sabi dito, yung kawalan ng kaalaman sa tunay na kahulugan ng kaarawan. Kaya sabi dito, ituro mo sa amin ng pagbibilang aming kaarawan. Ibig sabihin, nakikalimutan natin ang tunay na purpose sa atin sa atin ng Diyos. Bagkus, ang napagtutunan natin yung purpose ng mundo. Sa halip, pagtanda natin at may sapat ng kaisipan, dapat alam mo kung ano ang plano ng Diyos sa'yo. Hindi po tayo basta inilagay lang ni Lord dito. For example, si Papsi, ngayon ginagamit siya ni Lord dito sa iRadio, ganun si Mamsi. Ang mga bagay na yan ay ayon sa plano ng Diyos at naniniwala ako kaya ito'y napangyayari. Okay? Yan yung purpose nila. Now, sa'yo, kailangan maging malinaw sa'yo kung ano yung purpose ni Lord sa'yo. Habang umidad ka, tuwing birthday, dapat ninanamnam mo sa halip na ikaw ay nagpupunta sa ibang lugar, dapat nagsisimba, nagpapasalamat, patuloy na nagpapagamit sa Diyos. Pag birthday at sinasaway ng kaanak ng Kristiyano, at sasabihin, wag na, kayo na lang dyan sa simbahan. No? Birthday mo, meron nga, yung iba, nagbe-birthday, ay nagsisimba, birthday lang. Pero ikaw, kahit birthday, ayaw mo magsimba. No? So dapat pinapahalaga natin ito, mga kapatid. Sinasayang natin yung pong mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos, yung ating buhay. Okay? At kapag yung mga bata naman, pag sinishare mo na ng kanilang mga nanay, huwag kang gala ng gala kasi birthday mo. Okay? Sasabihin naman niya, nung pag hindi Kristyano, boring doon na No? Tandaan natin kapag hindi mo naiintindihan yung plano ng Diyos sa buhay mo, mabuboring ka talaga sa simbahan. Pero kung alam mo at malinaw sa yung plano ng Diyos, masaya ka. Every birthday celebration mo, nagpapasalamat ka sa Diyos. Nakakalimutan niyo yung mga araw ng taon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pinagaling ka, pinagpala ka, iningatan ka hanggang sa iyong paglaki. Dapat ang lahat ng yun tinitreasure natin para sa Panginoon. Karunungan, wisdom sa pagkilos natin, dapat alam natin ang ating ginagawa. Hindi yung mag-go ka tapos tatakbo ka pabalik. Alam mo yon, yung wala sa plano, yung gusto mo nga sumunod kay Lord, pero wala sa plano, no? Dapat alam mo yung plano mo, yung karunungan, yung wisdom mo. Malinaw sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin, no? Para kang halimbawa yung bata, inutusan mo dahil lulong sa cellphone, no? Tatakbo bigla yan. Pinabibili mo mantika, na ito po yung asin. Ang pinabibili mo mantika, no? So ganun din nangyayari. Dapat malinaw sa atin, ano ba yung pinagagawa sa atin ng Diyos? Okay? Kailangan maging malinaw po sa atin yung purpose sa atin ng Diyos. Okay? Sabi dito, maturity. Kailangan maging matured na tayo. Okay? Sabi dito, kami ay mangagtatamo sa amin ng pusong may karunungan. Isipin nyo lang. Karunungan. Napakahalaga ng karunungan, lalo na ito'y isinasa puso natin. Magaling ka nga, mag-ministry, pero walang pag-ibig. Anong mangyayari sa'yo? Ang daming ganito. Okay? Magagaling sa ministry, pero napapagod. Why? Kasi walang pag-ibig. Okay? Gumugo ka nga, pero wala ka naman pag-ibig sa mga ginagawa. So, anong nangyayari? Napapagod ka. Kaya ngayon 2026, na ilang taon na tayong mananampalataya, dawa sa susunod nating birthday, punong-puno na tayo ng kaalaman, sa paghayo, na punong-puno din ng pag-ibig para sa Diyos. Oras na ng pagkilos, let's go. Amen? Okay. And number 2, to finish our goals, we need to grow. Okay? Yung number 1 is go. Now, ngayon naman ay grow. Kailangan nating lumago. Kung nais nating makawala sa nakaraan, kailangan nating lumago sa iba't ibang bagay sa aspeto ng buhay. Lalong-lalo na
sa ating pananampalataya. In 2 Peter, ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Dito dapat alam natin kung ano ang biyaya at gaano ito kahalaga sa ating buhay, pananampalataya. Magsilago kayo sa biyaya. Amin ba tayo doon? Ang pagkakaalam ng iba, ang biyayang ito ay material na bagay. Which is, correct din ang biyaya o pagpapala, okay? At pinansyal na pangangailangan. Subalit ang biyayang ito, kapag binasa mo sa Biblia, itong biyayang ito po yung kahabagan ng Diyos sa atin o awa ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng mga bagay kung hindi ka kinahabagan o inaawaan ng Diyos. At yung iba naman, gumagawa ng mga bagay na nalilimos, nagbibigay, tumutulong sa kapwa, para daw sa kanilang kaligtasan. Pero ang katotohanan po, tayo po ay nangaligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya. Okay? In Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, mga taga-Epeso, chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sariling, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Okay? Ito'y ibinigay na kusa ng Diyos sa habag at awa, hindi ng inyong sariling gawa. Kundi ito ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi sapat na nakikilala mo ang Panginoon, dapat kilala mo siya. Dahil siya ang biyaya ng Panginoong Diyos para sa ating kaligtasan. Amin ba tayo doon? Kahit anong gawin natin, mga kapatid, kung tayo hiwalay sa Diyos at hindi natin tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas, hindi po tayo maliligtas. Na dapat malagong-malago na tayo dito sa mga taong lumipas. Dahil kung 6 na taon ka na, for example, 6 years ka na nananampalataya o matagal-matagal ka na. At hanggang ngayon, di ka pa marunong manalangin, di ka pa marunong mag-tithes, di ka pa marunong mag-offering, pikunin ka pa rin, galing mong mangbuli, pero pag binilik sa'yo, asar talo ka. Kung ganitong mga bagay na to, mga karakter natin, ulitin natin, kung matagal ka ng mananampalataya, okay? Isasabi doon, yung holiness unto the Lord is process to process, no, yung ating faith. Pero kung tumagal, 3 hanggang sa tumaas ng ilang taon na mananampalataya ka na kahit sa pagkain hindi ka marunong manalangin, okay? At hindi ka pa rin marunong mag-offering, mag-tithes, o pag nagbibiro, pikunin mo, ang galing-galing mong mambuli, pero ikaw yung unang naaasar. Ang tanong, ano ang pagkakakilala mo sa salitang biyaya? Hindi mo siya naintindihan. In short, hindi ka lumalago. Ang ating faith ay hindi nananatiling parang batang mag-isip. Okay? Sino nakapanood ng Bonjing? Di ba? Yung Bonjing, ipilikon ng Bonjing, no? Ang laki-laki niya, pero may dede. Tapos pag nagsalita siya, parang baby. No? Hindi po ganun ang ating pananampalataya. Hindi na po lugaw o malambot na pagkain ng ating kinakain. Dapat po ay matigas na ang ating kinakain. In 1 Corinthians chapter 13 verse 11, o unang mga taga-Korinto, chapter 13 verse 11. Nang ako ay bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Excuse me. Hindi ka nag-grow. Hindi ba pwedeng matagal ka mananampalataya, tapos mananatiling nakabalot ang mga kamay mo o yung baby gloves and malambot ang bumbunan. Hindi po pwede yun, no? Ang laki-laki mong tao, meron kang gloves sa kamay, tapos ang lambot ng bumbunan mo. Dapat nag-grow po tayo, mga kapatid. Nag-grow yung ating physical and then yung ating spiritual. Dapat po ay nag-grow din tayo. Okay?
Kahit ang Panginoon hindi nanatiling bata. Okay? Ang Panginoong Hesus hindi siya nanatiling bata. Lumaki siya. Okay? At hindi siya nanatiling bata. Kaya yung paniniwala po na meron silang dala-dala na maliliit na gano'n. Sorry to say, no, sa ating mga kapatid ng mga ibang denominasyon, no? Hindi po nanatiling maliit si Kristo. Lumaki po siya. Okay? At hindi siya nanatiling bata. Yung iba naman, niyayaya mo na sa church, ayaw pa rin sumama. Okay? Ayaw pa rin sumama at yung kanilang sabi nila meron na po kaming paniniwalang amin. Kaya nasabi ko nga kanina. Meron naman po kami at hindi daw nila tinuturing na Diyos-Diyosan 'yon. Pero dinadamitan ng maganda, kinahainan, no? Minsan may mga hain sila diyan, no? Niluluhuran, pinupunasan, no? So paano tayo mag-grow kung tayo ay mananatili sa ganitong paniniwala? Dapat nag-grow tayo. Okay? At iba na tayo. Okay? Iba na tayo, no? Dapat sabihin natin sa ating mga kapatid, iba ka na kapatid. Okay? Dahil ang Kristo natin ay hindi na natiling maliit. Lumaki siya at ipinakita ang dapat na tunay na kaugalian ng taong may takot sa Diyos. Mapagpakumbaba at mapagmahal sa atin. Okay? Nakakabilib lamang sa Panginoong Hesus nung siya ay nasaan yung tao. Every time na siya may mga ginagawang mga himala o meron siyang gagawin, lagi siyang tumitingala sa itaas. Okay? Hindi siya nakakalimot dahil gusto niya talagang magampanan yung ibig ipagawa sa kanya ng Panginoon. So dapat ganoon din tayo. Kung nag-grow tayo, matuto po tayo magpakababa sa harapan ng Panginoon at hingin natin yung kanyang presensya. Kapatid, kumusta ka? Maliit pa rin ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Okay? Kapatid, we need to grow. Kailangan natin mag-mature sa ating pananampalataya. Yes, special tayo na nilalang ng Diyos sa kanyang mga kamay at mula sa kanyang ating mga hininga ng buhay. Pero need mong mag-grow. Special ka sa Diyos, pero wag kang manatiling maging special child. Ano ba tayo doon? Magkaiba yun eh. Special ka sa Diyos, iba yung special child. Medyo iba yung dating sa'yo, no? At na hindi nagbabago ang lahat sa'yo. Nananatiling alagain ng mga magulang at sa spiritual naman, nananatiling alagain ng mga kasama sa church. Bini-baby ni pastor. Baka kasi masaktan. Baka kasi magalit. Baka magtampo, hindi na sumimba. Nakakalungkot mga kapatid, mag-grow tayo sa lahat ng aspeto sa harapan ng Diyos. Okay? Sa aklat po ng Epeso, ito ang sabi. In Ephesians chapter 4 verse 13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglalaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napahapay-hapay dito, doon at dinadala na magkakabila sa lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Amin ba tayo doon? Huwag tayong manatiling bata sa ating pananampalataya, kundi lumago tayo gaya ng Panginoon. Okay? At ngayon, 2026, dapat ito na tayo. Dapat ito nakikita na sa atin na lumalago tayo. Amin ba tayo doon? We need to go and we need to grow. And number 3, lastly, last na po to. Ito po ang panghuli ko. Point number 3, to finish our goals, we need to glow. Okay? Go, grow, and glow. Magliwanag po tayo. Marami nagtatanong, ano ba ang tunay na relihiyon? Ang dami-dami pinagtatalunan yung relihiyon. Ito ba ay nagsasabi na sila ang kaligtasan?
dahil sila ang umaangking tanging nagdadala ng pangalan ng Panginoon Kristo. Eh, kami ang tunay na relihiyon kapag ang aming iglesia ang pangalan ay Kristo. Pero ang Panginoon sa kanila ay tao. Okay? Yung iba naman, sinasabing siya ang Kristo. O, delikado naman yun. Yung mga nagsasabing, ako ang Kristo at ako ang pinili ng Panginoon. Kung wala ang aking pirma, hindi kayo makakapunta sa langit. O, may mga ganyan naman. No? May mga ganyan. Sinasabi nila sila ang Kristo, pinili ng Diyos. So, paano malalaman na ano nga ba ang totoo? Okay? In Matthew 7:14-20, pag binasa nyo po yan, makikita ninyo na ang tunay na mananampalataya o Kristiyano ay makikita sa bunga na kanilang buhay o pag-uugali. Try po ninyong basahin yan sa aklat po ng Mateo, chapter 7, verse 14-20. Mahaba po yan. Sa inyo pong mga tahanan, o kung kayo may mga Bible, buksan po niyo Mateo chapter 7, verse 14-20. Makikita po ninyo diyan na ang Kristiyano daw po ay makikita sa bunga na kanilang buhay o pag-uugali. Okay? Now, itong karakter na to, ugali, napakalaki ng papel sa atin bilang mga tunay na mananampalataya. Itong ugali po ito, yung karakter na to, kung nais nating ipangaral ang kaligtasan, kailangan makita sa atin, maging role model tayo. Okay? Sabi dito, kailangan mag-glow tayo, magliwanag tayo. Okay? Kaya sabi, hinango tayo sa kadiliman ng Panginoon upang dalhin sa kaliwanagan. And Mateo chapter 5 verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Maliwanag po yan. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, we need to glow. Kailangan natin magliwanag sa mata ng ibang tao. Mas mahirap kung makita, naku, ito si kapatid na nakita ko, nagko-comments pa to sa iRadio. No? Ang daming comments dito na love, heart. Pero pag nakita ka naman ng personal, naku, talagang hindi makita sa'yo the way you talk, nandun pa rin yung pagmumura, yung katigasan ng kalooban. So paano? Paano mangyayari? Paano masasabi na magiging mag-glow ka sa iba kung hindi mo maipakita? Okay? So napakahalaga po ng ating sinasamahang iglesia ay hindi ang building, okay? Kundi ang kalipunan ng mga taong namumuhay ng matuwid. Amin ba tayo doon? Kasi yung iba, pag sinabing iglesia, nakatingin sila sa building. Pero ang totoong iglesia po ay yung mga mananampalataya na nagkakaisa na sumasampalataya at namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amin ba tayo doon? Kung paano tayo sumusunod bilang may ugnayan sa Diyos, yung relasyon mo sa Diyos, paano tayo makapangaral ng mabuting balita o salita ng Diyos kung hindi nakikita sa atin? Amin ba tayo doon? Sa ating mga anak. Pag narinig mo nagmura yung anak mo, anak, masama yan, huwag ka magmura ha. Nanay, kamumura mo lang sa akin eh. Paano tayo mag-glow, no? Sasabihin mo sa anak mo, anak, huwag ka mag-yosi. Pinabili nyo nga ako yosi kanina, may sildi pa. So, kailangan maging role model tayo, nakikita sa atin, okay? Paano tayo makakapangaral ng mabuting balita o salita ng Diyos kung hindi nakikita sa atin? Okay? Paumanhin po, sorry po kung minsan pakiramdam po ng mga mananampalataya kahit sa mga churches o siguro pag nagsasalita po ako dito sa radio, paumanhin po kung minsan akala niyo pinatatamaan ko po kayo. Baka isipin niyo pinatatamaan kayo ni pastor. Ito po ay hindi ko sinasadya kundi ito ay sinasabi ng katotohanan. Okay? Na may katuturan. Okay? Kami po ay tagapaghatid lamang ng mensahe ng Panginoon. Kami po ay instrumento lamang. Pero hindi po kami nagsasalita ng ganang amin kundi ito po ay mula sa banal na aklat. Now, kung pakiramdam po ninyo ay nasasaktan, huwag po kayong magagalit o magtatampo. Okay? Sa halip, magalak po kayo kasi tinatablan ka pa ng salita ng Diyos. Amin ba tayo doon? Ay ibig sabihin, hindi ka pa lubusang masama. Mas mahirap kung kagaya ka. Ito, hindi ko po inaano, hindi ko na po sasabihin, pero may mga bansa po in Western country
Masyado na silang advanced. Okay? Yung kanilang kaalaman ay umabot na doon sa peak. Ang dami nilang mga ginagawang mga bagay na parang hindi nakatanggap-tanggap sa harapan ng tao. Okay? Tayo, sumusunod tayo sa batas ng Biblia. Pero sa ibang bansa, sa sobrang dami ng batas ng tao ang sinusunod, nagiging magulo ang buhay. Ano mga bagay na to? Sabi sa Biblia, ang sino man nag-aatras ng pamalo sa kanyang anak, ay hindi niya mahal ang kanyang anak. Pero sa ibang bansa, bawal mamalo ng anak. Ay ba tayo doon? Yung iba naman, bawal maghiwalay. Sabi ng Panginoon, hiwalayan ang batas ng Diyos ay huwag paghiwalay ang nagsama sa harapan ng Diyos, pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Pero ano yung divorce? Napakaraming batas na pinatupad na nag-iiba. Kaya iba na yung nag-glow sa kanila, hindi na yung maka-Diyos na pagliliwanag, kundi ito'y kadiliman ng kanilang pagkakakilala sa tunay na katuwiran ng Diyos. Mga kapatid, mahal po tayong lahat ng Panginoon at mahal ko po kayo. Huwag po kayo magtatampo sa akin, no? At talaga, sobra ko po kayo mahal. Ito po ay paalala ng Diyos sa atin para sa ating mga sarili. Now, balik tayo. Kailangan makita sa atin kung anong pagkatao na tayo meron ngayon. Yun po yung tunay na reliyon. Yung nakakapagbago po ng ating pagkatao. Okay? Yung relationship mo kay God. Mga kapatid, bilang mananampalataya at tagasunod ng Panginoon, panghawakan natin ang pagiging tunay na Kristiyano. Hindi lamang sa loob ng church, saan mang dako ka naroon kapag tinanggap mo si Kristo, sasamahan ka niya sa lahat ng oras. Yung relasyon nyo ay mainit na mainit at nakikita sa iyo, ipinamumuhay mo si Kristo na ating Panginoon. Ano ba tayo doon? Yung hindi na ikaw yung nakikita sa iyo. Kung kami man ni Papsi medyo hindi maganda-kaganda ang lalaki, huwag niyo na tingnan yan. Pero pag tinignan niyo si Jesus Christ sa buhay namin, ay iba pong level yon. Ay ba tayo doon? No? Talagang tingnan po natin, ipamuhay natin si Kristo. Yung po ang nakikita sa atin. Dapat yung po ang nagliliwanag sa ibang tao. Okay? Next, sa mga kabataan, kapag ikaw ay totoong naglilingkod sa Diyos, may mga bagay na dapat makita sa iyo. At kapag ginawa mo ito ng maayos at tama, ayon sa utos ng Diyos, ang sabi po ng Biblia sa mga kabataan, in 1 Timothy chapter 4 verse 12, huwag hamakin ng sino man ng iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Pananalita po, hindi po tayo sumasagot sa magulang. Amin ba tayo doon? Pag mataas ang boses ng ating nanay at tatay, mas mataas pa yun sa atin. No. Hindi po yan sinabi ng Panginoon. Sa pamumuhay. Yung pamumuhay natin, pag sinabi ng tatay at nanay, itong oras nandito ka na, sundin po natin ito. Sa pag-ibig. Hindi na po na natin nararamdaman yung paggalang kasi wala na kayong pag-ibig. Pero hindi nyo nalalaman, every time na nasa labas kayo mga kabataan, ang inyong nanay at inyong tatay, hindi natutulog yan. Oras-oras nag-check ng pinto yan. Chine-check ang kwarto ninyo. At nakakatulog lamang ng maayos ang inyong mga magulang pag nakita na kayo ay safe na sa loob ng tahanan. Kundi ikaw ay maging uliran. Uliran, ibig sabihin, magaling ka sa church, maging sa bahay, magaling ka rin. Baka magaling ka lang sa church, sumasamba ka, kumakanta ka, gumagawa ka ng ministry mo, pero tambak ang hugasin ni nanay. No? Hindi ka makapaghugas ng plato, hindi ka man lang makapaglinis ng bahay. At sa pananampalataya at sa kalinisan. Mga kabataan, ito dapat tayo. Dapat tayong magliwanag sa iba. Paano mo hikayatin ang iyong kaibigan, ang iyong barkada, ang iyong kaklase sa simbahan kung hindi rin nakikita sa iyo? Kung anong mga salitaan nila, ganun din yung salita mo. Una, huwag hamakin ang iyong kabataan. Huwag hamakin ang iyong kabataan. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakakasunod ng maayos at totoong ipinamumuhay ang Panginoon, meron kang katapatan. Patunayan ito, hindi upang maging mapagmataas, kundi kababaan ng loob upang makita nila na mali ang pagkakakilala nila sa iyo. Amin ba tayo doon? Kasi yung husgahan yung mga kabataan ngayon, iba na ngayon. No?
Pero pag nakita nila, ba, iba to ah. Iba siya. So ikaw, nagiging huwaran. Okay? Okay, tanong, saan ka dapat maging uliran? Sa pananalita, paano ka magiging role model? O magliliwanag sa ibang kabataan kung nakikita nila, narinig nila na hindi ka pa marunong managot sa matatanda at kapwa ng maayos. Hindi, dapat maayos ka managot. Opo. Okay? Nawawala na yung upo natin, lalo na sa mga Pilipino. Amin ba tayo doon? Ako, sobra akong believe, no? Yung mga nangyayari sa Amerika, kahit paputi ang hap nila, pag uwi ng Pilipinas, marunong mag-bless, marunong magmano, marunong mag-upo. Napakaganda po ng practice nila sa kanilang tahanan. Sa pamuhay sa pag-ibig, anong pag-ibig ang makikita sa'yo kung pinipili mo ang kausap mo? Or kapag may narinig ka, ay hindi ka na magsasalita. Ipinakikita mo na lang sa kilos na may sama ng loob. Nagdadabog ka. Ang sabi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasama po ang kapwa, ang ating magulang, ang ating kapatid, at ating mga kaibigan. Ano man ang marinig mo, ano man ang tingin nila sa'yo, sagutin mo, ipakita mo sa kanila ng may pag-ibig. Sila mismo magsasabi na mali sila sa pagkakilala sa'yo. Pananampalataya at kalinisan, pamumuhay ng kabataang Kristiyano, may paggalang sa Diyos at sa kapwa. May mga games na gamit ang mga yung mga games ngayon, marami nang binaban ngayon na games. Okay? Alam ko yung Roblox at saka yung mga karakter na ano. Iba yung mga karakter, mga kapatid, malaki po epekto sa ating kabataan, sa ating kakristiyanohan. Pero ikaw, na dapat kristyano ka, ikaw pinag-iaya ng games, no? Sa maliliit, no? Okay. Masungit ka, at sumunod ka man, pilitan. Pero ang sinasabi nila para sa ikabubuti mo, paano na, kabataan? Una, mahalin mo ang Diyos, huwag kang lalayo sa Kanya. Tandaan natin, maraming mga kabataan ngayon na nagpapakamatay. Ito, nakakalungkot. Ngayon, pabataan, ang mga nagsisuicide ngayon, no? Mahalin ang iyong kapwa at huwag kang lalayo sa Diyos. Mahalin mo yung sarili. Mahalin mo yung mga magulang. Dapat ito po ang ating ginagawa. Bait-bait mo sa church, pero sa bahay, kung managot ka, wagas. Mga anak, maging huwaran, uliran tayo dahil ito ang nais ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang sa loob ng church. In Titus chapter 2 verse 7, o Tito, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay pinakikilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Kapag ginawa mo to, biyaya ng Diyos ay sasayo. Amin ba tayo doon? In Titus chapter 2 verse 8, pangungusap na magaling na di mahatulan upang sila ay nasa kabilang panig ay mahiya nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Kung pangit ang sinasabi nila, ismay lang tayo. Si Lord ang nakakalam ng lahat. Huwag kang gumanti. Amin ba tayo doon? Huwag tayong gaganti mga kabataan. Sabi sa Romans 12:19-21, huwag kayong magantihan mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat akin paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Ay, pastor, parang hirap no? Kaaway mo, pakakainin mo pa, no? No? Kung siya ay mauhaw, painumin mo, sapagkat paggawa mo ng igayon ay ang mga bagay ng apoy ay binubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus, daigin mo ng mabuti ang masama. Mga kapatid, napakagandang practice po nito. No? Alam niyo kung bakit? Ipanalangin niyo po. Nakakalungkot po kapag ang Diyos ang gumanti. Kaya ipanalangin po natin yung mga may pagkakasala sa atin kasi pag di niyo pinalangin yan at hindi nagbago, kawawa kay Lord. No? So, ipanalangin, nakakaawa sila. Okay? And in Philippians chapter 2, verse 14-15, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulungan o pagtatalo upang kayo maging walang sala at walang malay mga anak. Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama sa gitna nila ay lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Okay? Magliwanag tayo sa iba o maging iba tayo na maging pamarisan ng kabutihan. Tayo naliwanagan ng Panginoong Hesus at tayo magiliwanag naman sa iba. Kalimutan na ang nakaraan, magplano
sa bagong taong 2026. Okay, conclusion po natin to finish our goals. Number 1, we need to go. Kailangan nating kumilos, huwag sayangin ang oras na abutin ng iba, ipangaral ng salita ng Diyos ang kaligtasan sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Number 2, to finish our goals, we need to grow. Kailangan nating lumago, huwag manatiling bata sa pananampalataya, bagkus maging matured na may matatag na pananampalataya. And number 3, to finish our goals, we need to glow. Kailangan magliwanag tayo sa iba, maging uliran at huwaran pamarisan ng iba sa ugaling matuwid na may pagsunod sa takot at takot sa Diyos. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay hindi na natiling bata, bagkus lumaki at napatuloy naging ilaw sa atin upang hanguin tayo sa kadiliman at mamuhay ng malinis at mapagpakumbaba na ipangaral ang tungkol sa kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Amin ba tayo doon? Forget the past on 2025 and make a new plan for new goals for 2026. Go, grow, and glow. Sabi nila, Pastor, parang tunog pang bata. Yung nutrition. Okay? Ang sagot, opo, yes po. Dahil tayo man ay naging bata, subalit kailangan lumaki at maging huwaran ng iba. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Amen. Salamat Okay. po, Pastor Jun. May mga katanungan dito, yung mga, paano din gumagawa ng New Year's resolution na, yun no, sabi nila, magpapapayat na ako. So, ilang taon na yung sinabi, pangako na magbabago na, Opo, opo. lalong lumalaki. Ganito po yan, no? Kung gaya na sinabi ko po kanina, kung tayo hihingi ng New Year's resolution at ito po ay ginaganap natin sa sarili nating kakayanan, ay medyo malabo po talaga mapangyari. Pagkos alam nyo naman ang kaaway, mapanokso yan. The more na gusto mong bago, lalo ka susulan yan. Okay? So kailangan natin ng patnubay ng Panginoon, ituro sa atin. Kasama po yun na, let's say, pag sinabi ng doktor na, huwag ka masyadong matamis, ang doktor po ay kinasihan din ng Panginoon, kaya sila nakatapos ng ganyan upang gabayan din po tayo. Ginagamit din po silang instrumento. Ayaw mo ng matamis, gusto mo naman laging may cake pag birthday mo at may ice cream. Yun. Simpleng bagay pa lang yan. Ha? Yung mga Opo. physical na kinakailangan ng tao, tulad ng pagkain, Opo. kung makokontrol natin ang sarili natin, paano yung katulad ng bisyo, hindi na manginginom, hindi na maninigarilyo, kaya ano, yun Opo. addiction Ang- yun Oh. Opo, ang minsan po kasi hindi natin namamalayan ang gawa ng dyablo sa mundong ito na hinahainan tayo, no? Mhm. Ang kasalanan po kasi para yung pagkaing masarap. Yeah. Talagang habang tinatakam ka, habang nilalantakan mo, talagang tuwan-tuwa ang dyablo. Kasi ang gusto nila, wala silang ginawa kundi sirain ang lalang ng Diyos. Mhm. Kasama po yung ating katawan. Special po nilalang tayo ng Diyos, kaya ang gusto ng dyablo sirain yan. Mhm. Okay? Amen. Minsan, dadaan ka sa ayaw mo ng mamantika kasi high blood ka. Itatambay ka sa tabi ng mga ihawan. Barbecue. No? So, nasa atin po yon at nasa atin pong, pag naalaman po natin na ang Diyos po ay nakatunghay sa atin, siya po ay omniscience God. Nakikita po niya lahat ng ating ginagawa. Magiging responsable po tayo sa ating mga pag New Year's resolution na yan. Ayan. Ang Diyos po ang susi pa rin. May isa pang tanong dito, Pastor. Paano ba daw ang pagbabago na nakokontrol mo ang sarili mo at na gagampanan mo yung plano mo? Okay. Ang kailangan po dyan ay panalangin at huwag po tayong umasa sa sarili natin. Huwag po tayong mag-imbestiga ng sarili natin. Unang-una po, matuto po tayo magbasa ng Biblia. Mhm. Okay? Magbasa tayo ng banal na aklat and mag-pray. Okay? The more po tayo na nagbabasa ng Biblia, ay kinakausap po tayo ng Diyos na Amen. ang Biblia po ay kumpleto na, nandyan na po yung mga sagot. Okay? Mhm. And the more tayo nag-pray naman, kinakausap natin ang Diyos and ang Biblia at ang mga preacher, sila naman yung ginagamit ng Diyos para ibalik yung ating mga tanong.
Yung pagbabago po, hindi nyo po kakayanin yan sarili nyo lamang. Amen. Totoo. Hilingin po ninyo sa banal na Espiritu. Yan po ay pangako ng Panginoon bago po siya umakyat na sasabihin niya sa Ama na suguin po yung mga aliw na kasama natin araw. Wala pong iba po ang banal na Espiritu. Kapag tayo po ay babad sa panalangin at sa ating pagbabasa ng Biblia, nagkakaroon po tayo ng discernment. Okay? Ang banal na Spirit po ang bumabato sa atin para tayo may pigilan. Amin po tayo. Amen. Ang hirap na minsan kasi yung pinipilit mong magbago pero ayan na naman yung tukso o ayan na naman yung lalo kang tinetempt na gawin uli ang isang bagay. O bigyan natin ng example Opo. na pagkain na lang, sabi mo sa pagkain, hindi na ako kakain ng matatamis. Hindi na ako kakain ng mga anong tawag to, kolesterol. Napadaan ka doon sa lechonan. O pagbukas mo lang ng TV, nanood kayo nagkumakain ng mukbang, di ba? O nako. Opo. Ay, matatakam ka na naman. Ay, Opo. ang hirap. Tapos, ayan, lalabas ka na ng bahay. Sasabihin mo, paano ba ito? Makakita ka ng tindahan na bibili ka na naman. So, wala na. Sira na. Di ba? Yan ay simpleng bagay pa lang. Opo. Yan. Opo. Ang ating katawan po, yung physical natin, parang computer po yan. Napo-program po yan. Kung ikaw po ay nung ako po ay nung one time na ako'y mag-abroad doon, ako po ay nagbaba ng timbang. Dumating po sa time na ang tingin ko po sa kanin, lason na. At ang tingin ko po sa lahat ng prutas at gulay ay masarap. Oh, wow. So napo-program po yun. Ngayon po, sa ngayon po ay nagbalik po ako sa program ko na talagang every night, no rice na ako. Yan. No rice. Maganda yan. Tsaka yung fasting, importante yan. Fasting. Opo, important. Yun po, isa po yung sa magandang foundation po as a Christian na yung prayer and fasting po. Huwag po lang basta kayo magpapasing. Pero kung kayo po, ito pa ang payo ko, kung kayo po ay may mga sakit sa sikmura, payo ng doktor na hindi kayo pwedeng huwag po kayo magpa-fasting. Okay? Pero kung kaya naman po ninyong physical, pwede kayo mag-fasting para sa Panginoon. Kahit po susugin na yung Biblia, ang lakas po ng power kapag nagpe-prayer and fasting. Maraming benefits yung fasting. Opo. Bukod sa spiritual, pati sa physical natin, malaking advantage ang nagagawa niyang fasting. Yes po. Pero kung may tayong mga sakit, kagaya ng high blood pressure o kaya yung sugar, mataas ang sugar na kasi hindi pwede yung mga diabetic na magpa-fasting, manghihinang bigla yan. Kaya delikado. Opo. So hindi po pwede yung ganon. Pero kung other than that, pwede siguro mag-fasting. Pero magpatingin muna sa doktor, pakonsulta muna sa doktor bago gagawin yan. Opo. Ayan. Ito po kasi, yung mga bagay na yan, masarap talaga, Masarap talaga, nakakapag-cheat ka yan. Na-cheat mo yung program mo. Pero ang tingnan natin ay sino ang magsasacrifice. Hindi naman ibang tao, ikaw mismo. Darating sa buhay mo yung, sir, kailangan lang putulin yung paa mo. Nako. Saka ka ngayon babalik kay Lord, kung nakinig lang sana ako. Ayun. Di ba? Ka nang pray kay Lord na, Lord, tulungan mo ko na maiwasan ko to. Pero ikaw, hindi mo naman So, kailangan meron kang counterpart kay Lord. So, kung paano mo, sabi nga dito, paano mo tutulungan ang isang tao kung hindi niya kayang tulungan ng kanyang sarili? Amen. Sabi ba tayo doon? At yung kalakasan, hingin natin sa banal na Espiritu na pampaglabanan yan. Kasi, saka lang natin malalaman na kung kailan may cancer ka na, Nako. hindi mo na makain yung ganitong bagay, at saka ka ngayon tatawag kay Lord. Huwag na po nating hantayan ito, kundi ngayon pa lang, hilingin na po natin sa Panginoon na bigyan tayo ng kaliwanagan at karunungan pagdating po sa mga ganitong bagay. Yung iba pa nga nangangatuwi rin Sasabihin Pastor, pinag-pray ko naman tong pagkain na ito. So wala, hindi ako marami mga ganun na katuwiran ba? Opo. Pinag-pray naman daw yung pagkain Ganito po ang tawag po diyan, yung motives mo, yung motibo mo.
Ang tinitingnan ni Lord dyan, yung motibo mo, yung puso mo. O pag pray ko to para makakain ako dito, iba yung motibo mo. Bawal nga yan eh. Ba't hindi ba bawal? Dinamay mo pa si Lord. Yung motives, so wrong motives. So titingnan natin yung motibo natin. Mga palusot talaga ng tao. Opo. Talagang totoo sabi mo, Pastor John, na napakahirap ng pagbabago at hindi natin kakayaning mag-isa ito. No? Kailangan natin Hindi po talaga talaga. ng tulong ng Panginoon, ng guidance ng Holy Spirit yan para Yes. makontrol natin yung sarili natin. Yan ang pinakamahirap sa tao, yung weakness, yung sarili. The worst enemy Opo, of a opo. man is himself. Yung sarili. Yes po. Ang number one nating kaaway, hindi si Satan ang kaaway natin. Opo. Sarili natin ang kaaway natin. Dahil, Opo. Lamang po tayo kay Satan kasi hindi naman niya alam yung iniisip natin. Ang Diyos na ang nakakaalam. Ngayon, si Satan, bumabase yan sa kilos mo. Pag nakita ni Satan, bawal sa'yo matamis. Nandun ka sa tabi ng Goldilocks. uudyo ka na. Kikilos ngayon. Audio ka ngayon. Kasi bumabase siya dun sa galaw mo. Yan. Ganyan ang kaaway. Ay, naku talaga. sarap nung cake. Sarap nung... Gaganunin ka pa. Lord, isa lang po. Pag diabetic ka, kahit isang candy lang, bawal na. Ang function nyo, pag diabetic ka, sobrang laki po nung epekto sa atin. O, saka ka ngayon magsisisi. Pag nakita mo, hindi gumagaling na yung mga sugat mo. Lord, pagalingin mo po ako. Sabi, mamaya, sagutin ka, Lord, bakit sumunod ka ba? Diyan tayo mahina yung nakikita ng mata. Nagkakasala tayo sa mata, sa pandinig. Opo. Ano ba? Pandinig, pananalita. Pangalita. Yung mga senses isip. natin, sa isip, di ba? Opo. Yan ang mga bagay na nagkakaroon tayo ng pagkakasala. Kaya sabi ng Biblia, kung kinakailangan putulin yung kamay mo, para makapasok sa kaharian, putulin. O kaya yung mata mo, tanggalin para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Pero sino gustong gumawa? Ayan o. Sabi kung susundin po natin yung batas ng Biblia, yung dati, yung law, ay marami ng tao at marami ng putulang kamay. Ayan. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon, no? Sa Panginoong Jesucristo. Lumabas po yung grace, yung biyaya ng Diyos sa atin, yung habag at awa at pag-ibig po para sa atin. Amen. Okay, may mga prayer request po tayo rito at sama natin si Mami Irene Manalo para sa kanyang recovery, no? At ganon din si Nanay Luz. Yan po yung dati natin pinagpipilian. Yes, alam po ninyo from 600 yung kanyang creatinine naging 300 na lang ata at Praise God. bumababa. Wow. True prayer Wow. yan. Kaya totoo ang salita ng Panginoon kapag talagang Opo. yung ating panalangin parati, yan ang ini-encourage natin sa ating mga manonood na parating mag-pray parati. Yan, pray until something happen. Yan. Sabi nung kanta, sa pangalan mo ay may kagalingan, Amen. sa pangalan mo may kaligtasan, Amen. at sa pangalan mo may katagumpayan. Hallelujah. Totoo po yan. So yan, dala So, po. Irene Manalo, sino ba po yung isa? Luz Conferido. Luz. Oo. Ano po sakit niya? Yung kanyang nakaka-recover na rin siya, yung kanyang Si Sister Irene, ito yung ang sakit niya, ano po, yung kidney. kidney, okay. Merong CKD yan, chronic kidney disease. Opo. Ayan. Okay, wala na pong iba. Wala nang nagsabi dito. Yan ang ating madalas na pinagpe-pray dito eh. Pero ano po, no? Pagka ganyan pong kukunti nagpapapray, magalang po tayo. Kasi tinutugon ni Lord yung lahat nilang panalangin na walang merong may sakit sa ating mga tagapakinig. Yan, totoo yan. Ayan. Ako po sa church, pagka sa midweek service po namin, meron pong panalingan doon. At sinabi ko, anong panalangin mo? Protection, health na lang. Natutuwa po ako. Kasi ibig sabihin, malusog sila at sa mga mahal nila sa buhay, wala rin may sakit na malala. Oo. Kasi ang hirap magpa-pray ng yung cancer, yung delikado. Parang sakit sa dibdib, ano? Ganun ba? Ang una pong, sa amin pong mga pastor, talagang nakakalungkot. Lalo po pag mayroon kaming
namamatay na miyembro. Mas kahit po sa amin. Totoo yan. Bagamat alam natin na sila ay nasa piling ni Lord. Ang titingnan lang natin doon, katapos na yung kanilang paghihirap sa mundo. Ayan na. Tapos na yung plano ni Lord sa buhay nila. Ayan. Yun na lang po. Pero, pray pa rin natin. Masarap po yung sama-sama pa rin tayo. At pagdating sa langit, sama-sama pa rin tayo. Yeah. May ingay pa rin ano. Wala talaga, hindi ko di sumamba sa Panginoon na sama-sama. Amen. Hallelujah. Alright, sige po. Okay? Sige po. Anyone? Okay. Pwede na po ba manalangin? Yes, let's go. Tama po natin. And then yung closing prayer po, no? Sige. Hallelujah, Lord. Sa umagang ito, kami po ay dumadalangin ng isang panalangin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nandiyan ka lagi para sa amin. Sinabi mo nga, Panginoon, na bukas ang iyong pandinig sa iyong mga anak na matuwid at sumusunod sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso upang maging kami kaaya-aya sa iyong harapan at paghingi ng mga dalangin. Panginoon, sa umagang ito, alam namin, ikaw yung Diyos na manggagamot. Ikaw, Lord, yung napakarami mong pinagaling sa kasaysayan ng Biblia. Kaya kami po, Panginoon, naniniwala na itong buhay na ito, Diyos, ikaw ang lumikha nito. At ikaw rin may karapatang kumuha nito. At ikaw rin, Panginoon, ang may karapatang magpagaling nito. At sa umagang ito, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay dumadalangin ng isang pagsamo sa buhay po ni Sister Irene Manalo, O God. Lord, hindi po kami titigil, hindi po kami magsasawa na idalangin sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa recovery, O God, ng kanyang creatinine, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, lahat ng ito ay dahil sa iyo, sa iyong kapangyarihan. Hallelujah, Lord. In Jesus' name, heal Sister Irene, O God. Amen. Lord, alisin mo anumang pinagmumula ng kanyang karamdamang ito, Yes, Panginoon. Lord. Palusugin mo, Panginoon, yung kanyang kidney. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ang ultimo, Panginoon, yung kaliit-liitang parte ng aming laman loob, Panginoon. Yes, Lord. Sinabi mo sa kasulatan na ito nilikha mo, Panginoon, ng lihim. Yes, Lord. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na ikaw rin may karapatan na magpagaling nito, Lord. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay masunod, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban. Naniniwala kami, Panginoon, na aming makakamtan ito ng dahil sa iyong kalooban. Lord, patnubayan mo po si Sister Irene kasama ng kanyang pamilya, ng kanyang mga mahal sa buhay, O Lord. Patnubayan mo ang kanyang pamilya. Bigyan mo sila, Panginoon, ng comfort sa mga nangyayari ito kay Sister Irene. Bigyan mo siya ng kalakasang pisikal, kalakasang espiritual na kanyang kailangan. Yung kagalakan, Panginoon, na kasama ka araw-araw, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Sister Irene. Ganun din, Panginoon, si Sister Luz, O God, na mayroong karamdaman ngayon. In Jesus' name, Yes, Lord. Ano ba ito nararamdaman niya sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Father God? Abutin mo siya, Panginoon. Hindi maiksi ang iyong kamay para sa kanila. Bagkus, Panginoon, sa mga oras na ito, saan man sila naroon, Panginoon, humihiling kami ng kagalingan in Jesus' name, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, maging aming mga kapatiran na hindi namin nalaman kung sino nais magpa-pray. In Jesus' name, sa lahat ng nakikinig, Panginoon, hallelujah, pumailan lang ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iRadio, O Lord. Ang bawat makarinig sa mga oras na ito ng anumang karamdaman, sila ay magsigaling, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, na dahil sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na aming sinasampalatayan, kami ay magsigaling, O God. At sa mga oras na ito, dadaloy ay yung pagpapala, habag at awa sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa mga kagalingan ito at inaangkin namin ang kagalingan ito. We claim it right now. Maraming salamat po, Panginoon. Patnubayan mo ang bawat pamilya na nakikinig sa iRadio. Yes, Lord. Patnubayan mo rin, Panginoon, si Ma'am Sisi Papsi Ogad sa kanilang programa ng iRadio. Yes. Patuloy, Panginoon, na samahan sila, gabayan sila, at marami pang kaluluwa makarinig at makaunawa na yung salita sa pamamagitan ng iRadio. Lord, maraming salamat po sa buhay ng mag-asawang ito na ginagamit mo. Patnubayan mo sila at patuloy na pagpalain ang kanilang buhay. Ingatan sa anong kapahamakan at disgrasya at anumang karamdaman in Jesus' name, Father Yes, God. Lord, Jesus. At ganoon din, Panginoon, si Ma'am Cindy na nasa Pilipinas ngayon, Lord, ingatan mo siya, Panginoon, samahan mo siya sa kanyang pagbabiyahe, makauwi at makarating, Panginoon, sa kanyang mga pupuntahan Yes, Lord. ng mayroong kapanatagan ng kanyang buhay. Lord, maraming salamat po, Panginoon.
At sa umaga ito, iniiwanan namin, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat at kapurihan Yes, Lord. para sa iyong pangalan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, Pastor June, maraming salamat po. Ay, naku, kaganda naman ng ating topic ngayon. Sige po, go grow and glow. Self-control yan. Opo. Okay, sige po, Pastor Sige June. po, salamat po. Kita-kits po tayo at tawagan na lang po kayo ni Opo. Okay. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo. iRadio Natix. Bye-bye Okay. po. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Ayan. God bless. God bless po. Ayan guys, ang topic natin ngayon, forget the past and plan a new goals. Yan ang na-share ngayon ni Pastor June. Ano, na ang hirap nito yung pagka tayo ay may mga plano sa buhay na gusto nating baguhin. Pero ang una nating problema dito ay yung sarili natin, no, kailan natin o kung kakayanin natin. Ano. It's just a matter of willpower yan eh. May self-control tayo yan, kinakailangan. Gaya na nabanggit ko kanina, maraming nangangako dito. Nagtatanong tayo dito, di ba, pagka New Year, ano ba ang New Year's resolution mo? Magsasabi, Papsi, nagda-dieta na po ako. Oy, mga anak ko na lang eh. Si Keking, pag tinatanong ko, anak, anong New Year's resolution mo? Daddy, magre-reduce na po ako. Nako, hindi ako naniniwala. 10 taon mo na sinabi sa akin yan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagawa, ano? Hindi pa rin nangyayari. So, ito napakahirap na gawain. So, hindi natin kayang gawin ito na mag-isa. We have to pray and ask the Lord na samahan tayo sa mga ganito nating pagbabago. Lalo na dun sa mga mali nating gawain. At kinakailangan maging mapalapit tayo sa Panginoon. Kasi ito yung nagiging blockage, kumbaga sa hypertension, sa high blood. Yan yung mga bumabara sa mga ugat natin. Na hindi nagpapatuloy, hindi tama ang daloy ng dugo papunta sa puso. So ganun din yung ating pananampalataya sa Panginoon kapag tayo ay may mga blockage na yan ay nagbibigay ng na hinahadlangan yung ating relasyon sa Panginoon. So kaya kung tayo ay may mga naisin sa Panginoon na gusto nating matupad, it's about time guys na meron tayong plano sa buhay. At yung plano na yan ay hingi natin ng tulong sa ating Panginoon. Time to go guys, and Papsi is tired at papahinga na rin tayo. We'll see you again tomorrow with Pastor Ambo and kita-kits tayo tomorrow. Ako po si Ramon Pascua with Ma'am Shi. God bless and enjoy your lunch. We'll see you again tomorrow. Bye-bye. Here's your Joyce for our closing. ang iyong mga mabuting balita.
sa lahat ng taong hindi kakilala at sa'yo ay hindi pa naniniwala. Problema may dumating, ikaw lamang ang susundin. Walang katumbas mong pag-ibig, aking ipagmamalaki. Hindi ko kubli pagmamahal mo sa'kin at kay tindi. Dakila ka sa amin palagi, sa lahat ipagsasabi. Unti-unti nalalaman mga katotohanan. Mundo ko ay nabago, wala nang ikaw ay makilala ko. Ako'y tinawag mo, ngayon ay ayaw. Mga salita mo, Kristo, ang iyaya ko. Aking ipamamalita ang iyong mga mabuting balita sa lahat ng taong hindi kakilala at sa'yo ay hindi ba naniniwala. Kay maraming nararapat ako din dapat naririnig ang tinig pero di alam kung paano sasagot sa mga tao kung paano mo isusugo sa mundo sobrang gulat mapagpanggap na mga tako. Hindi rin sigurado kung kaya rin na manalo sa mundong makamundo na mas dalas pa ang matalo. Hindi rin sigurado kakayanin masalo ang pagsubok at masakit na sakit ay binato. Ngunit kahit na ang buhay ko'y kapit sa patalim, binigyan mo ng liwanag ang daan kong madilim. Salamat Yesu Cristo sa biyaya mo na lilim, tinanggap mo pa rin kahit na nanggaling sa ilalim. Binigyan mo ng kulay, buhay kong walang saysay, tinakuha ko saan ka na ako iyong inakay. Ang buhay kong patunay sa gabi na iyong bigay tuloy sa pagbibay ng buhay hawak ko ang kamay. Tinanggap na ang hamon sangat sa mga alon, matumba man sa paglalakbay patuloy na babangon. Puso ang sandat sa salita mo, aking balak kung kahit na nag-aaway malabo ng madala. Dipin ko ang balita na nanggaling sa ama, binigyan niya ng layunin na ngayon pinadala. Ito ang labang binigay mo, di ko uuumong tapos susugurin na tama pinaglalaban kasi kala ko na dati alam ko na lahat. Panginoon ko sa iyo ama, di pala sa basa sapagkat ako'y namulat sa mundong realidad kung saan ang mga tao'y di marunong magpatawad. Pero kahit na anong pang ating paghihinagpis, di alam anong gusto aking ninanais. Masyado na maraming kalamang mapagkabis, ngayon alam ko na kung ba't di bang kurang ang lapis. Ako'y tinawag mo, ngayon ay ayaw. Mga salita mo, Kristo, ang iyaya ko. Aking ipamamalita ang iyong mga mabuting balita sa lahat ng taong hindi kakilala at sa'yo ay hindi pa naniniwala. Ako'y tinawag mo, ngayon ay ayaw. Mga salita mo, ang iyaya. Naimbag na aldaw. Siyak ni Matthew. Daytoy TI Radio. Nga ang Sir iti. Pumili ang Pilipino. Ang yaman ng unay. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.